Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Manales ng Batch 3 at ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung bakit may exorcism. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Mark chapter 1 verse 23 to 27. Sa ating panahon ngayon, kapag ating naririnig ang salitang exorcism, madalas ating unang inaisip ay mga pelikula o kwento na may halong takot, sigawan at supernatural na mga eksena. Pero ayon sa Biblia, ang exorcism ay hindi isang palabas. Ito ay isang pruweba ng kapangyarihan ni Jesus laban sa kasamaan. Exorcism is the act of driving out an evil spirit through a spoken command, hindi sa sariling lakas ng tao kundi sa pangalan at kapangyarihan ni Jesucristo. Sa ating binasang Bible verse, pinapakita nito na talagang may labanan sa spiritual realm. Pero ang good news nito ay panalo si Kristo laban sa kaharian ng kadiliman. Hindi ito parang pantasya o mga haka-haka lamang. Ito ay rooted sa katotohanan, sa panalangin at sa authority ng galing sa Diyos. Sa Mark chapter 1 verse 20-27, sinasabi dito ang storya ni Jesus na pinapalayas ang mga demonyo sa katawan ng isang tao na sinasapian. Nagulat ang mga tao dahil hindi pa nila nakita ang ganitong authority na sa isang salita lamang ni Jesus, sumunod ng demonyo. Wala mga ritual, wala mga ibang gamit, kundi ang kanyang salita lamang. At ang tatlong teaching natin ngayong araw ay unang-una, Jesus casted out demons. Sa mga gospel accounts, paulit-ulit natin nakikita na si Jesus ay may authority over demons. Hindi siya natatakot sa kanila, bagkus ang mga demonyo pa nga ang natatakot kay Jesus. At sinasabi sa Mark chapter 1 verse 23-24, ano ang kailangan mo sa amin, Jesus of Nazareth? At naparito ka ba upang sirain kami? Kilala kita, ikaw ang anak ng Diyos. Kaya kapatid, si Jesus ay isang makapangyarihan at hindi dapat tayo natatakot sa mga demonyo na ito. Kalaway, Jesus gave His disciple authority to do the same. Sasabi naman sa Matthew chapter 10 verse 1 at Luke chapter 9 verse 1, mababasa natin na binigyan ni Jesus ng authority ang kanyang mga disipulo para palayasin din ng mga masasamang espiritu na ginagamit ng mga tao. Ibig sabihin nito, hindi lang si Jesus ang may kakayahan, kundi pati tayo kung tayo ay nasa piling na natin Kristo. At sa Acts chapter 16 verse 16-18, shows Paul casting out a spirit from a slave girl sa pangalan ni Jesus. Napalaya o pinagtabuyan ni Paul ang isang masamang espiritu sa isang babae at ginamit niya ang pangalan ni Jesus. Katatlo ay Jesus' disciples exercise in Jesus' name. Importante ito dahil hindi sa pangalan natin kundi sa pangalan ni Jesus. Kagaya ng sinasabi sa Acts chapter 19 verse 11-16, nasabi dito ay mga lalaki na sinubukan palasin ng mga demonyo nang walang Kristo sa kanilang buhay at ang espiritu naman ay sumagot, Jesus I know and Paul I know about, but who are you? Then they got overpowered. Kaya kung wala si Kristo sa ating puso ay hindi natin malalaman o wala tayong authority na palayasin ang mga masasamang espiritu dahil mismo si Jesucristo nga ay wala sa ating puso. Kaya mga kapatid, napakahalaga na mayroon tayong Jesus sa ating buhay, na ginagabayan tayo at ina-acknowledge natin na siya ang ating tagapagligtas at may mga binibigyan tayo ng Panginoon ng mga biyaya o gift katulad na lamang ng pagpapagaling at pagpapataboy ng mga masasamang espiritu. Kaya mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.